Yan. Okay? Yan. Sige po. No? Yan ang madalas nating sinasabi, guys. No? Pakitandaan ha. Hindi lahat ng pinagpapawisan sa site nagtatrabaho. Hindi po lahat. Hindi lahat. Hindi lahat ng pinagpapawisan proactive. Di ba? Baka mamaya, Sir Kevin, galing lang sa CR yan. Kaya pinagpapawisan. Right? Galing lang sa gitna ng arawan, nagpainit lang sa gitna ng arawan, kaya pinagpapawisan. Hindi po. Okay? Ano ang sinasabi natin? Okay? We need to use our documents. No? We need to use our documents as a part of your proactive sa workplace. Kasi, no, ito rin yung magsasalita sa iyo balang araw eh. Paano ka ba nagiging proactive sa site mo? Okay? Paano ba tayo nagiging proactive sa workplace natin? No, lagi nating sinasabi yan, okay? Madalas, ano sabi natin? No? Para, for clear lang ha, for clear lang. If you have a documents like risk assessment or the GHA or job hazard analysis, use that as your reference in your workplace. How you implement? Paano mo i-implement yung mga yung mga safety protocol, safety guidelines o other things na makakatulong sa iyo o sa career natin. No? Yan yung madalas nating ina-advise kasi bakit? Napakahalaga sa workplace po natin na tayo mismo in the morning, alam na natin. Okay? Na basic lang ha. Alam na natin yung gagawin natin. Napakahalaga po niyan. Alam na natin yung mga such reporting requirements. Alam na natin yung mga needed compliance kung sakali natin sa workplace. Okay? Sample na lang natin. Sinabihan ka ng team. Jeff. Okay? Bakit, sir? Meron tayong bagong mga activities, may bagong tayong tao, okay? May bago tayong mga may mga bago tayong equipment, okay, na gagamitin o may mga bago tayong materials na darating. Okay? Yan. So, if you are proactive safety, ano gagawin natin? So, tingnan muna natin kung ano yung mga such legal requirements. Kung may material, sir, pwede na po ba ako makahingi sa purchasing natin ng SDS? Safety data sheet para may reference na po tayo kung anong materials po ang darating. Sir, pwede po ba ako makahingi ng mga checklist o third party ng mga bagong darating na equipment natin? Or sir, pwede po ba ako makahingi ng mga other documents, such guidelines po natin or natin? Para ma-coordinate ko na rin po sa gate, para ma-coordinate ko na rin sa team na may bago tayong parating. Like that. Right? It's a part, no, na sinasabi natin. Ibig sabihin, nakikita ng ating team na nandun yung proactive natin. We know what is the legal requirements, what is internal requirements in our company. Kung may mga bagong machine, ano gagawin natin? Diba? Katulad na sinabi natin, hindi po lahat ng machine ay merong mga may mga checklist natin. Provide tayo ng checklist. Nandiyan yung team natin. Kung may mga bagong tao, hingin natin yung mga yung mga list of requirements natin. Katulad ng medical. Diba? Katulad ng mga fit to work medical, other po requirements natin, like kung meron kayong requirements yung NBI, police clearance, o other like, diba? Kasi bakit? It's a simple things, no? Yung information na ibibigay natin. Yung concerning po doon sa workplace lahat sa people na sir, wala pong medical yung isa, kaya medyo sinabihan ko yung HR, sinabihan ko po yung admin na makapag-provide mo ito para makumply yung requirements natin. Like that. No? It's a part. Bakit? Doon pa lang sa risk assessment na ginagawa mo, ina-assess mo na yung possible risk na i-deliver mo na in the verbal wording pala. Right? Yan yung sinasabol natin. Paano ko na-identify? Sir, na-identify ko na po yung hazard. Ito po, yung tao walang medical. So sir, sinabihan ko na po na bawal pumasok muna or makipag-coordinate muna natin sa admin natin. Okay? Lagi nating tatandaan natin yan. Okay? We need to first, no? Kaya nga sabi natin, the documents, it's only a guide for us. Okay? It's only a guide for us.
Tayo mismo ang magiging proactive dyan. Bakit? Hindi naman magsasalita yung documents kung proactive ka o hindi. Ikaw mismo rin eh. Right? Di ba? Baka mamaya yung documents advance 1 week. Right? Yun yung inaano natin. Kailangan maging ano tayo, in the real talk, how we perform that. Huwag mo sabihin na yung ginagawa namin nila, Sir Sosimo yan, pag Friday, meron kaming na Friday night, di ba, Sir Sosimo, ano ginagawa? Saturday, yung permit, naka-comply na. Bakit? Alam namin kasi mapupuyat kami ng Friday. Hindi, joke lang. Di ba? Hindi, gano'n, hindi. Okay? Pero dapat, alam din natin. Ayan. So, dapat inaano natin. Bakit? Because, in identifying the hazard, okay, yun yung magiging risk factor sa tao o sa paligid nyo or sa company. No? Diyan papasok yung cost, no? COST, gastusin ng kumpanya. So, in that way, how we deliver that? Paano ba natin ito papaliwanag sa company? Sir, ito yung magiging gastusin, ito yung magiging cost, ito yung magiging ano natin. Okay? Like what we said, no, several times, no, kailangan ma-evaluate natin yung mga hazard aspect natin sa workplace natin. And doon pa lang natin makikita kung paano natin to ipaprioritize or the management prioritizing that. Okay? Kasi bakit? Unang-una sabi nga natin, in our program, the top management, no, ano yung trabaho natin, trabaho ng top management will be support. Doon natin makikita, no, sa mga ganyang ano natin, aspect natin, kung ang top management natin ay nakakapag-support doon sa mga ano, sa mga program that we implement. Kaya ako sinabing we, isa po tayo sa mga ano, sa mga naatasan. Okay? Naatasan ng gobyerno o ng internal ng company, external ng Department of Labor and Employment or ng other government agency like DNR o other pa na mag-perform to promote safety and health in our workplace. Okay? Kaya nga po ano sinabi natin, we need to have a prevention effort. Paano tayo makakapag-prevention effort, di ba? Kung wala yung support ng top management, wala yung support ng ano ng ating mga kasamahan, like ng mga worker, supervisor, like that. We cannot promote our promoting safety without the support. Lagi nating tatandaan yan. Okay? Yan po yung sinasabi natin. In taking action, nakikita mo dyan, no? Ano po sinabi natin? Ma-monitor mo to. Paano mo ma-monitor to kung wala kang dokumento to review? Paano mo masasabing epektibo ang ating programa kung wala ka mga listed requirements po na nakikita mo kung ano nakukumply? Gawan natin. Katulad ng sinabi ko, no, wala naman po, hindi po pagandahan ang form ng safety. Wala pong pagandahan. Ano sabi? Basta nauunawaan mo, nauunawaan ng top management, it's your form. Internal. Hindi wala naman pong nakalagay dyan na dapat po ang form natin internal ay standard. Wala pong standard form. Okay, nagkakaintindihan. For the safety, meron po tayo. Kaya nga po, we need to evaluate our form o our checklist kung ano yung applicable sa workplace natin. O applicable dun sa material, sa equipment, etc. This is only a guide natin. Okay? Para ano natin. Kasi, kung meron kang na-identify na do kind of hazard sa workplace, o sabi natin safety hazard, health hazard, i-breakdown natin. Paano mo masasabing safety hazard to? Kasi madalas na nasasabi natin, pag sinabi ng safety, poor housekeeping. Kaya nga po lagi napupunta sa safety yung poor housekeeping na yan, pagwawalis na yan, because yun lang lagi napapansin natin. Napupunta yung ano natin, hindi naman po, mag-aan na ako ng ano natin, pero sa real talk muna tayo. Okay. In the basic lang natin. Kaya nga po itong training natin o itong guidelines natin na to o awareness natin na to, it's only for those ulitin ko ito po ay para lang sa mga bobo. Okay? Hindi joke lang Okay? Ito ay para sa mga mga baguhang safety officer, yung mga gustong matuto. Kasi marami sa atin nakikinig o sabi nga hindi ganito yan, ganun yan. Okay, good. It's good. Marami matalino sa buong natin sa industriya natin, guys. Pero
Open ba silang magbigay ng talento nila? Right? Ayan. Alam nila yan, okay? Marami sa paligid niyan. Magiging part po kayo balang araw, after 2 years, part na kayo namin nila, Sir Sosimo, as a practitioner. No? Makakita nyo, totoo po sinasabi ko, marami pong matatalino sa paligid natin. No? Mas magagaling po. Pero ang tanong, no? Willing po ba silang to support you? Mabigay yung talento. Diba? Nung iba. Yung iba nabibigay naman po. Okay, nakakapag-show naman po. Pero yun yung isa sa mga natin. Like, kailangan, in the basic, no? Ito lang, basic muna. Identify muna natin yung mga hazard. What is that safety hazard? What is the health hazard? I-breakdown mo. No? Ano natin? I-indicate natin sa ating mind natin, sa isip natin. Ito yan, ito yan. Okay, kaya nga po, ang dami-dami po nating kilalang safety officer, 10 years, 15 years na safety officer, hindi pa rin po maging practitioner. Bakit? Kasi hindi nila alam kung ano yung mga dokumento. Natatakot sila, hindi nila alam kung ano dokumento, hindi pa nila natatry yun yung mga sample. Kaya nga po, ito po, balik tayo. Okay? So, safety hazard and health hazard. So, we need to break down yan. Okay? Para mas mapabilis ka. Or, kung gusto mo naman, i-breakdown mo na lang yung PMBC. Physical, electrical, mechanical, ergonomics, biological, chemical, o other than. No? Yan po yung sinasabi natin. That, in indication kasi, no? Na meron kang ganyan, nakakapag-start na po tayo. Ulitin ko, no? Kaya hindi po natatapos ang reporting natin kasi unang-una hindi natin alam kung saan tayo mag-i-start. Kasi kung alam mo kung saan ka magsisimula, alam mo na yung function o execution ng dahan-dahan po. Napaka-importante po niyan. Because of that, no? O sige, biological hazard. Sample na lang natin. Sir, may COVID ngayon. Okay? Ano pa? Yung mga viruses, bacteria na present sa workplace nyo. Paano mo be-breakdown? Right? Kapag maraming lamok sa workplace nyo, papasok yung biological hazard. Paano mo to i-distinguish? Paano mo mape-prevent na hindi ito maging malaking epekto sa workplace nyo? Ayun yung sample. So, sir, magpapapagig ako. Yan. So, yung biological, para sa mga, mga lamok, insekto dyan sa workplace nyo. Ang tanong, ilang beses ka dapat nagpapagig? Ang tanong, paano nalalaman o paano malalaman ng top management na piniperform yung pagig? Diba? Lalabas na naman dyan yung checklist. Diba? Monitoring checklist. Paano mo nasasabing naglilinis ka na CR? Nagpapalinis tayo ng mga comfort room, ng mga hallway, minomonitor natin yung housekeeping, etc. Di ba meron tayong monitoring checklist? That's why napaka-importante po yan. Kaya nga sabi natin, the city, meron tayong marami tayong dokumento. Bawat galaw dokumento. Bakit? Kasi ito yung nagpapatunay. Kung sasabihin sa inyo ng other department, ang dami nyo naman dokumento, ang dami nyo naman requirements, sir, pasensya na po kayo. Kasi bakit? Ito po yung hinihingi kasi ng department namin. O hinihingi ng top management to support kung ano yung piniperform namin sa site. Hindi katulad nyo sa operation, sir. Bakit? Kasi pag ikaw nagpa-erect ka ng bakal dyan, nagpa-erect kayo ng simento, nakikita yung proof of evidence na natatapos nyo yung second floor, natatapos nyo yung third floor. Bakit? Ayun yung patunay. Pero wala kami maaaring patunay kundi yung checklist. Kasi ang safety department, wala namang production na ginagamit. Di ba? Wala naman tayong production. Housekeeping is production ba yan? Hindi. Asset ba yan? Hindi. Pero sinasabi natin? Housekeeping is one of the 10% unsafe conditions sa workplace. So, kung tatanggalin natin 10%, mawawala yung 10% na causes of accident. Sample lang natin. O marami pang iba. Sinample ko lang po yung housekeeping para po natin. Okay? And then, in the other information pa, marami pa. Like yung mga dokumento dyan, yung mga SDS, as a part of globally harmonized system, di ba? Excuse me. As a part of our, Rule 1070, to Rule 1090, di ba? Yun yung mga sample natin. Kasi as a part po yan, nakalagay din po sa site premises po ng ating
establishmento. Okay? Kung ikaw, nabibigay mo yung mga information and reputable sa organization natin na i-deliver natin to ng tama. Okay? Yan po, yung mga basic lang. Guys, ha? It's only a basic. Ulitin ko po, okay? Ito ay only a basic awareness. Okay? Kayo na po ang gagawa o kayo na po ang mag-perform dyan sa workplace nyo kung paano nyo po ba ito mas i-develop. Paano nyo pa ito mas mapapalawak. Paano nyo po ito mas magiging good information. Okay? Formative natin sa work. Tama ba ako sa wording kong formative o ano natin? Yun ba? Diba? Basta ano sinasabi natin. Okay? The hazard can be eliminated by the help of our workers, supervisor, and top management. Kasi hindi lang po ikaw as a safety officer. Nakakaintindihan? So, in that way, no, we need to support each other. We need to promote the moral of each other. Moral, hindi immoral. Okay? No? Sorry to say for that word, okay? So, yun lang po ang sinasabi natin na kailangan natin po in the support of each other po mapopromote natin. And sabi nga natin, no, ulitin ko, the safety is continuous learning po yan. Wala pong magaling. Wala pong magaling sa safety. Wala po. No? Kahit tayo, hindi tayo magaling. Kahit sino hindi magaling po sa safety. Bakit? Continuous learning po ang safety. Yung kaalaman mo ngayon, no, na dati magaling ka sa typewriter, ngayon wala na. Di ba? Baka mamaya, no, yung keyboard mo, no, di ba? Keyboard ng ng laptop mo o ng ng PC mo, no, para mas magaling ka, ginawa mong alphabet. Di ba? Maiba. O hindi po ganoon. Ibig sabihin, na-improve. Kaya nga kung sasabihin ng iba na magaling sila sa safety, o ano sila sa safety, no? Sila na lang. Okay? Kayo na lang. Okay? Kasi tayo nandito to support each other. Yun lang naman po. And, isa pa, before that for this morning, you cannot please everybody. You cannot please everybody, guys. Hindi mo maipiplease yung iba't ibang tao na maintindihan ka kung ano yung advocacy mo. Right? Hindi mo mapiplease kahit sino. Ultimo ka mag-anak mo nga, hindi mo maiplease sa sumunod regarding sa safety. Right? Correct me if I'm wrong. Diba? Diba? Ang gagaling yung mga ang gagaling ng mga safety pag nagsalita, di ba? Nandiyan pa ba si Sir Sosimo, di ba? Sir Sosimo, ang gagaling pag nasa nasa workplace, ang gagaling. Tanungin mo yung mga kamag-anak niya kung napasunod niya regarding sa safety. Di ba? Wala pong magaling sa safety. Lagi niyong tatandaan. Ang sinasabi natin, we need to support each other for promoting safety. Kasi bakit? We are in the third world country. Kailangan natin ang bawat isa para ma-promote natin ang ating safety protocol. Okay, katulad na sinabi natin, no? Without the support of each other, hindi tayo magbo-boom. Hanggang dito na lang tayo, guys. Okay? Yan. Yan natin ayan. Okay? Thank you very much natin po. Yun lang naman po ang sinasabi natin. Kung susuportahan nyo kami, susuportahan nyo ang aming department for the safety department, maraming salamat po. Yun ang lagi nating sasabihin. Bakit? Kasi, no, hindi naman po kaligtasan ko lang ang nag-uusapan. Kaligtasan ng bawat isa. Okay? Yan. So, maraming salamat po. Yun muna po and salute everyone.